Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Sa huling video nga na in-upload ko dito sa aking channel ay nagpakita tayo ng isang kakaibang bato na kung saan ito ay may kakayanan na tumunaw ng bakal. Doon naman sa mga nakapanood ng video ay marami ang nagsabi na legit at totoo o tunay at talaga namang kakaiba ang batong ito. Pero talagang hindi mawawala yung iilan na magko-comment na hindi totoo ang bato at ito ay peke o may daya ang ginawang testingan. Kaya naman naisipan ko ulit gumawa ng follow-up video. Ito ay isa pa ulit na testingan na kung saan ay mas malinaw na ang pagkakakuha ng video. Bali dito sa video na aking ipapakita ngayon ay makikita natin na yung bato ay ipinatong muna sa isang palanggana. Tapos hindi ko alam kung ano yung nilagay na powder. May dalawang klase ng powder na inilagay dito. At maya maya ay binuhusan ito ng tubig. Parang hinugasan muna yung bato. Mapapansin natin na hindi na inalis yung bato doon sa palanggana. Tapos nakababad siya ron sa tubig na ibinuhos kanina. At dito ay gagawin na yung testingan. So dito may dalawang klase ng pako ang gagamitin. Bali yung isa ay direktang ipapatong doon sa bato. Tapos yung isang pako naman ay meron munang nakasapin na dahon. Kumbaga hindi siya nakasaya doon sa bato. At makikita natin kung anong pagkakaiba ng mangyayari sa pako. So ano pa nga ba ang hinihintay natin mga ka-horror? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Tara at sabay-sabay nating panoorin ang video. So dito nga mga ka-horror yung sinasabi ko kanina no, na ipinatong siya sa isang palanggana. Tapos meron siyang inilagay na powder. Dalawang klase ng powder yan parang huhugasan muna yung bato. And then bubuhusan niya ng tubig. At hindi na aalisin dyan yung bato hanggang sa ipatong na nga mamaya yung pako. Bali i-fast forward na natin mga ka-horror yung video. At medyo mahaba-haba kasi itong video na to, walang cut. Dito nga ay makikita nyo na mga ka-horror na binanlawan na yung bato at pupunasan niya ng basahan, kumbaga tutuyuin muna. Kung mapapansin nyo mga ka-horror, meron akong nilagay na timer dyan sa baba para patunayan na walang cut yung video. Tapos yan, nilagay na nga yung dahon. Dyan ipapatong mamaya yung isang pako. So yun kinatok pa mga ka-horror yung pako doon sa isang parang metal na mangkok para patunay yon na talagang itong pako na ito ay yari sa bakal. So kung mapapansin nyo, yung isa ay pinatong doon sa may dahon, tapos yung isa naman ay pinatong doon sa may bato. Nakadirekta siya sa bato. Bali i-fast forward na ulit natin mga ka-horror. Kung mapapansin natin mga ka-horror ay tila nababago na yung itsura ng pako na nakapatong dun sa bato. Sa tingin ko sa mga oras na to ay yung pako na ito ay malambot na Iba na kasi yung itsura niya, hindi na tulad nung bago ipatong na solid. Ngayon parang siya malambot na.
So yun nga no mga ka-horror, lusaw na pala yung pako. Ayan no. Kumbaga nung ginamitan siya nung stick ay talaga palang tunaw na yung pako na ito. Pero yung isa na nakapatong dun sa dahon ay tila hindi na bago yung itsura. At yun nga no mga ka-horror, nung kinuha yung pako na nakapatong doon sa dahon ay buo pa rin ito. So ibang klase talaga itong bato na ito mga ka-horror no. Kasi yung pako na nakapatong na direkta doon sa bato ay natunaw. Pero yung isang pako na nakapatong muna ron sa dahon ay walang nangyari. At base nga doon sa timer ay natunaw itong pako na ito sa loob lamang ng 5 minuto at 40 segundo. So matindi talaga itong bato na ito mga ka-horror. Ano sa tingin nyo mga ka-horror? Kumbinsido na ba kayo na legit talaga ang batong ito na kaya nitong tumunaw ng bakal? Comment down below nga kayo mga ka-horror. Hanggang dito na lang mga ka-horror. At samahan nyo kaming muli sa mga susunod pa naming mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po.